Hi! Ako si Sofia. Welcome sa True Payback, kung saan ang kwento, iba ang dating. Mag-subscribe na. Simulan na natin! Dumating ang tawag noong Martes, 3 linggo bago ang Thanksgiving. Amanda, si nanay ito. Nasa opisina ako, nirerepaso ang mga dokumento ng acquisition para sa isang commercial property portfolio sa Austin. 23 na gusali, 67 million ang kabuuang investment. May napansin ang analyst team ko na mga concerns tungkol sa environmental assessments. Hello, nanay. Bakit po? Tungkol ba sa Thanksgiving? May pagbabago sa plano. Binaba ko ang spreadsheet. May tono sa boses niya na nagpaalarma sa akin. Anong klasing pagbabago? Well, si Tyler at Jennifer ang magho-host ngayong taon sa bago nilang bahay sa Greenwich. Alam mo naman kung gaano kaganda doon. Hindi ko pa nakikita. Oo. Well, nag-pause siya. Darating ang mga magulang ni Jennifer. Ang mga Harrington, napaka-prominenteng pamilya. Ang tatay niya ang may-ari ng pharmaceutical distribution company na yon. Nakita mo na siguro ang mga trucks nila. At ang nanay niya ay nasa board ng. Basta, napaka-tradisyonal nila. Napaka-formal. Naghintay ako. Ang totoo kasi anak. Medyo kinakabahan si Jennifer sa buong bagay na ito. Unang Thanksgiving kasama ang parehong pamilya. Alam mo naman yon. At dahil napaka-partikular ng mga magulang niya tungkol sa social dynamics at professional backgrounds. Nanay, sabihin mo na, isa pang pause. Mas matagal ngayon. Baka mas mabuti kung hindi ka na lang muna sumama ngayong taon lang para maiwasan ang anumang awkwardness. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen ko. Awkwardness tungkol saan? Alam mo naman ang sitwasyon mo. Napaka-achievement-oriented ng pamilya ni Jennifer at hindi talaga nila naiintindihan ang buong freelance lifestyle na yan. At alam mo naman kung paano magre-react ang tatay mo kapag tinatanong siya kung ano ang trabaho mo. Baka mas madali kung wala ka doon. Hindi ito personal, Amanda. Sinusubukan lang ng kapatid mo na mag-impress. Lumalago ang negosyo niya. Interesado ang tatay ni Jennifer na mag-invest at kung nandoon ka na may unconventional career path. Baka magbangon ito ng mga tanong na makakaagaw ng pansin sa malaking moment ni Tyler. Huwag ka nang magdrama. Isang holiday lang to. May gagawin tayo para sa Pasko. Tayong 4 lang. Tumingin ako sa bintana ng opisina ko. Tanaw ang Manhattan skyline. Or for 3rd floor. Corner office. Tanaw ang Central Park. Alam ba ni Tyler na tinatawagan mo ako? Ideya niya ito actually. Sobrang worried siya na mag-make ng right impression. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko ng husto. So, okay lang sa'yo? Wala akong sinabi. Sige anak, may meeting pa ako. Salamat sa pagiging reasonable tungkol dito. Love you. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makasagot. Umupo ako doon saglit. Tapos binuksan ko ang phone ko at tinawagan ang wealth manager ko. Sumagot si Steven sa pangalawang ring. Amanda, good timing. Nire-review ko lang ang quarterly reports ng Davis Real Estate Group. Nakakabahala ang leverage ratios nila. Pero nagho-hold naman ang property valuations. Pull all funding from Davis Real Estate Group. Katahimikan. I'm sorry? What? Withdraw all capital immediately. Gusto kong makuha ang bawat dolyar bago matapos ang linggo. Amanda, that's $4.8 million in active development loans. Kung iwi-withdraw natin ang capital na yan, completely exposed sila sa 3 separate projects. Mapipilitan silang ihinto ang construction, potentially default on their acquisition financing. That's not my problem. We structured those loans specifically to support their expansion. Your brother's company, you were very clear about wanting to help him. Nagbago na ang isip ko. Mas maraming katahimikan. 6 na taon nang nagmamanage si Steven ng wealth ko. Alam niya kung kailan pipilitin at kung kailan susunod. Alright?
I'll need your signature on the withdrawal authorization. I can have the documents ready within the hour. Send them. I'll sign tonight. Amanda, can I ask what changed? Family dynamics, sabi ko. Nothing you need to worry about. Understood. I'll process this as priority 1. The funds will be back in your primary account by Friday. Ibinaba ko ang telepono, binuksan ang laptop ko, at nag-type ng email sa legal team ko sa Morrison & Associates Legal. Subject: Davis Real Estate Group Loan Recall. Davis Real Estate Group Loan Recall. Message: effective immediately. Initiate formal recall of all outstanding loans to Davis Real Estate Group per contract terms. Ensure all documentation is filed correctly. Expect potential pushback. Do not negotiate. Halos agad-agad na nag-buzz ang phone ko. Number ni Tyler. Hinayaan ko lang itong mag-ring. Kailangan kong magpaliwanag. Tungkol sa pamilya ko. Ang mga devices, komportable. Upper, middle class. Ang tatay ay isang regional sales director para sa isang medical supply company. Ang nanay ay isang realtor na magaling sa suburban Connecticut market. May maganda silang bahay, magagandang kotse, magagandang bakasyon. Si Tyler ang panganay. Ang golden child, star athlete sa high school, business degree mula sa UConn, kasal kay Jennifer Harrington, na ang pamilya ay ginagawang mukhang middle class ang mga devices. Ako ay 2 taon na mas bata. Ang artistic one, ang creative type, ang isa na sumusunod sa sarili niyang landas. Translation, ang disappointment. Nag-aral ako sa NYU para sa art history. Ginugol ko ang early 20s ko sa pagtatrabaho sa mga gallery, pagkuha ng mga odd freelance jobs, pagtira sa isang studio apartment sa Brooklyn na mas mahal pa sa mortgage ng mga magulang ko. Palagi silang nag-aalala sa akin. Kailan ka ba magkakaroon ng real job? Tanong ni tatay sa bawat family dinner. May trabaho ako. Isang stable job na may benefits. Isang career path. Ang hindi nila alam, ang hindi ko sinabi sa kanila, ay nag-i-invest na ako simula pa noong college. Nagsimula sa 10,000 na naipon ko mula sa isang summer internship. Bumili ako ng dividend stocks, muling ininvest ang lahat, tinuruan ko ang sarili ko ng technical analysis at financial modeling. Sa edad na 5, mayroon akong $50,000. Sa edad na 30, $300. Sa edad na 35, lumagpas na ako sa 7 figures. Sa edad na 38, nagmamanage ako ng personal portfolio na nagkakahalaga ng $23 million at nagko-consult para sa isang private real estate investment fund na nagbabayad sa akin ng $1,400,000 sa isang taon. Pero nakatira pa rin ako sa Brooklyn. Nagdadamit pa rin ng casually. Nagpapakilala pa rin ako bilang consultant kapag tinatanong ako kung ano ang trabaho ko. Hindi nagtatanong ang pamilya ko tungkol sa details. Ipinapalagay nila na ang ibig sabihin ng consultant ay halos walang trabaho. Si Tyler naman, sinimulan ang Davis Real Estate Group 5 taon na ang nakalipas, residential at commercial development. May malaki siyang ambisyon at dissenting instincts, pero terrible financial management. 2 taon na ang nakalipas, lumapit siya sa akin sa birthday party ni tatay. Kailangan ko ang advice mo. Sabi niya, hinihila ako sa isang tabi. Ang negosyo ay lumalago nang mas mabilis kaysa sa kaya naming pondohan. Mayroon kaming 3 development opportunities. Pero ayaw nang i-extend ng mga bangko. Ang credit line namin, may kilala ka ba sa finance na makakatulong? Nahihiya siyang tumigil sa pagsasalita. Malinaw na nasasaktan siya na humingi ng tulong sa kanyang underachieving na kapatid. Magkano ang kailangan mo? 4 to 5 million. Alam kong malaki yon. Pero solid ang mga deals. 20% ROI minimum. Timing issue lang sa construction loans. Nagkunwari akong nag-iisip. Hayaan mong tumawag ako. Pagkalipas ng 1 linggo, nag-structure ako ng 4.8 million sa development loans sa pamamagitan ng investment fund ko, dinaan sa 3 magkakaibang LLC, anonymous investor.
Hindi kailanman nalaman ni Tyler na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang nagpapanatili sa kanyang kumpanya. Tinawagan niya ako nang mag-clear ang mga pondo. Amanda, kung sino man ang nag-connect sa akin ay amazing. Incredible ang mga terms na ito. Seryoso, salamat. Tulungan mo na lang sila kapag kaya mo. Sabi ko, absolutely. Utang ko sa'yo ito. Mukhang hindi naman. Tinawagan pa ako ni Tyler ng 4 na beses noong Martes ng gabi. Hindi ko sinagot ang alinman sa kanila. Noong Miyerkules ng umaga, nagpakita siya sa apartment ko. Pinanood ko siya sa pamamagitan ng door camera. Mamahaling suit, BMW na nakaparada, ng illegally sa kalye. Yung confidence na palagi niyang dala na nagsasabing ang mundo ay mag-adjust para sa kanya. Binuksan ko ang pinto bago pa siya makatok. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Nagtatrabaho ako. Importante ito. Pwede ba akong pumasok? Tumabi ako. Pumasok siya sa 1-bedroom apartment ko sa Brooklyn at agad siyang hindi naging komportable. Ang mga furniture ay minimal. IKEA at Craigslist finds. Ang sining sa mga dingding ay maganda, pero hindi mamahalin. Ang kusina ay kasinlaki ng isang closet. Nandito ka pa rin? Tanong niya. Akala ko nag-upgrade ka na by now. Gusto ko dito. Tyler, bakit ka nandito sa apartment ko ng 8 ng umaga? Hinawin niya ang buhok niya gamit ang kamay. May nagwi-withdraw ng investment nila sa kumpanya ko. Lahat. 4.8 million. Nakuha ng CFO ko ang notification kahapon at nag-scramble kami para malaman kung sino ito at bakit. That sounds stressful. It's beyond stressful. Leveraged kami sa 3 separate development projects. Kung mawawala ang capital na ito, magde-default kami sa lahat. Magko-collapse ang kumpanya. Nagtimpla ako ng kape. Hindi ko siya inalok. Did you breach the loan agreement? What? Everything's been on schedule. Nagbabayad kami. This came out of nowhere. Kinuha niya ang phone niya. Nakatago ang investor sa likod ng isang grupo ng shell companies, pero sinusubukan itong itrace ng mga lawyers namin. Amanda, nagtatrabaho ka sa financial people. May kilala ka bang makakatulong sa amin na malaman kung sino ang nasa likod nito? Wala. Pwede ka bang magtanong-tanong? This is my entire company. Mag-i-invest sana ang tatay ni Jennifer. Pero kung marinig niya ang instability na ito, siguro dapat mong isipin yan bago mo ako i-uninvite sa Thanksgiving. Tumigil siya. Tinitigan ako. What? Tinawagan ako ni nanay kahapon. Sabi niya, hindi na ako invited dahil darating ang mga magulang ni Jennifer at baka maging awkward ang unconventional career path ko. Oh, may decency pa siya para magmukhang hindi komportable. That. Yes. That. Look, Amanda. That wasn't personal. Really particular ang mga magulang ni Jennifer sa pagiging around successful people. I get it. Ako ang family embarrassment. Ang artsy sister na hindi nagkaroon ng real job. Hindi ako pwedeng mag-contaminate sa malaking moment ni Tyler. You're twisting this. Am I? Ibinaba ko ang mug ko ng malakas na nakapaglikha ng ingay. Tyler, 38 years old na ako. Ginugol ko ang buong adult life ko sa pakikinig sa pamilyang ito na humihingi ng tawad para sa pag-iral ko. Binabago ni tatay ang topic kapag nagtatanong ang mga tao tungkol sa akin. Nagdadahilan si nanay. At ikaw? Nagkukunwari kang hindi ako umiiral maliban na lang kung may kailangan ka. That's not fair. It's completely fair. 2 taon na ang nakalipas, kailangan mo ng pera. Bigla. Naging useful ako. Tinawagan mo ako para sa tulong ko at tinulungan kita. Hindi ba? Ikinonekta kita sa mga investors. Pinangyari ko. Yon. At nagpapasalamat ako. Hanggang sa naging inconvenient ako. Hanggang sa ang pagkakaroon ng kapatid na hindi nag-fit sa standards ng pamilya ni Jennifer ay naging liability. I crossed my arms. So here's what happened, Tyler. The anonymous investor who's been funding your company for 2 years, that was me. Nawalan siya ng kulay sa mukha. What are you talking about? Nag-structure ako ng
4.8 million in development loans sa pamamagitan ng investment fund ko. Ako ang nagpapanatili sa kumpanya mo na operational. Ako ang pera na ginagastos mo. You don't. You couldn't have. Naglakad ako sa laptop ko. Binuksan ang loan documentation. I-turn ang screen papunta sa kanya. Davis Real Estate Group Development Loan Agreement. 1.8 million at 6.5% interest. Funding provided by Meridian Capital Holdings, which is a subsidiary of ACM Investment Group, which I own. Sumandal siya sa screen, nagsimulang mag-scroll. Nagbago ang expression niya mula disbelief, papunta sa shock, papunta sa something approaching horror. This is Amanda. This is serious money. This is $4.8 million. Yes? Isinulat ko ang check 2 years ago noong desperado ka at ngayon binabawi ko na. You can't do that. We have contracts. We have clause 23 early termination rights. Either party may recall the loan with 72 hours written notice if material circumstances change. I sent that notice yesterday. Material circumstances. What material circumstances? I no longer have confidence in the company's management. That's... Amanda, if you pull this money, we're ruined. 3 active development projects, all leveraged. Magde-default kami sa lahat. Magko-collapse ang kumpanya. Iwi-withdraw ni Jennifer's father. Masisira ang reputation ko. Your reputation? Sabi ko ng mahina. Kalmado. Is that what matters here? Of course it matters. 5 years kong binubuo ang kumpanyang ito. Sinusubukan naming bumuo ng pamilya ni Jennifer. Binili lang namin ang bahay. Seryoso na sana sa akin ang mga magulang niya. At sobrang worried ka tungkol sa pagprotekta sa lahat ng yon. Hindi mo kayang i-risk na magkaroon ng struggling sister sa Thanksgiving dinner. Binuka niya ang bibig niya. Isinara ito. Binukang muli. This is revenge. This is portfolio management. I'm withdrawing from an investment I no longer believe in because I uninvited you from Thanksgiving, because you've spent 2 years taking my money while being ashamed of me, because you let Mom call me and tell me I'm not welcome at family holidays, because I might embarrass you, because you've made it very clear that I'm only valuable to this family when I'm useful and invisible. I'll fix it. Tatawagan ko si nanay ngayon. You're invited. Jennifer's parents will just have to deal with it. Hindi ko gusto ang pity invitation mo, Tyler. Gusto ko ng basic respect. At hindi mo yan kayang ibigay sa akin. So, you're destroying my company. I'm withdrawing my investment. Kung masisira niya ng kumpanya mo, baka ang kumpanya mo ay binuo sa isang foundation na dapat mong tanungin noon pa. Nakatayo siya doon. Hawak ang phone niya. Na para bang may nagpaliwanag lang na hindi na gumagana ang gravity. Amanda, I'll do anything. I'll tell everyone the truth. Ipaliwanag ko sa mga magulang ni Jennifer na successful ka, na tinutulungan mo ako. Ngayon mo gustong sabihin sa kanila, yun, ngayon na useful sa'yo? What do you want me to say? Nothing. Naglakad ako sa pinto ko, binuksan ito. Gusto kong umalis ka na. Final na ang loan recall. Mayroon kang 72 oras para mag-arrange ng alternative financing. I suggest you start making calls. Amanda, Tyler? Ginugol ko ang 2 taon sa pagprotekta sa success mo habang nahihiya ka sa pag-iral ko. Tapos na ako. Figure it out yourself. Naglakad siya sa pinto. Tumigil. You're really going to do this. You're really going to let everything I've built just collapse. Hinayaan mo akong ma-uninvite sa Thanksgiving. I guess we both have to live with uncomfortable choices. Umalis siya. Pagsapit ng Huwebes, nagiging malinaw na ang financial impact. Tumawag si Steven para mag-update. Davis Real Estate Group is scrambling for alternative financing. Nag-reach out sila sa 4 na magkakaibang commercial lenders. Lahat sila ay nagko-quote ng significantly higher interest rates. Ginagawa ng leverage ratios ni Tyler na kinakabahan ang mga bangko. Not my problem. Tinawagan ako ng CFO niya ng direkta. Nag-offer na i-restructure ang mga terms. Higher interest. Personal guarantees mula kay Tyler
pati na rin ang equity stake options. Tell them no. Amanda, I have to flag something. Kung magde-default ang Davis Real Estate, magkakaroon ng downstream impacts. Mga contractor, suppliers, mga residential buyers na naglagay na ng deposit sa mga kondo, may masasaktan. People who work for a company with poor financial planning, they deserve better management. You're not wrong. I'm just making sure you understand the scope. I understand perfectly. Pagsapit ng Biyernes, walang tigil ang pag-ring ng phone ko. Noong Sabado, nakatanggap ako ng email mula kay tatay. Subject: This has gone too far. Amanda, sinabi sa akin ng nanay mo ang nangyari sa Thanksgiving. Hindi ko alam ang lahat ng details, pero alam ko na nasa serious trouble ang negosyo ni Tyler at mukhang may kinalaman ka rito, anuman ang grudge na hawak mo. Hindi ito ang paraan para i-handle ito. Sobrang naghirap si Tyler para itayo ang kumpanyang yan. May mga empleyado siyang umaasa sa kanya. Isang asawa, isang kinabukasan. Hindi mo sinisira ang buhay ng isang tao dahil lang sa isang holiday dinner invitation. Hinihiling ko sa'yo bilang tatay mo na pag-isipan mo ang ginagawa mo. Be the bigger person. Magpakita ka ng family loyalty. This behavior is beneath you. Dad, binasa ko ito ng 2 beses. Tapos sumulat ako pabalik. Subject: Ray, this has gone too far. Dad, tama ka na nagtrabaho ng husto si Tyler. 2 taon na ang nakalipas. Nag-structure ako ng 4.8 million sa loans para panatilihing operational ang kumpanya niya. Ginawa ko ito ng anonymously dahil gusto kong tulungan ang kapatid ko nang hindi niya nararamdaman na obligated siya. Pinanood ko siyang magtagumpay. I was proud of him. Pero noong tumawag si nanay para sabihin sa akin na hindi ako welcome sa Thanksgiving dahil baka mapahiya si Tyler sa harap ng mga in-laws niya dahil sa unconventional career path ko, naging napakalinaw ng isang bagay. I'm only valuable to this family when I'm useful and invisible. Gusto mong pag-usapan ng family loyalty? Pinopondohan ko ang mga pangarap ni Tyler sa loob ng 2 taon habang nakikinig sa'yo na humihingi ng tawad para sa pag-iral ko sa bawat family gathering. Pinapanood kitang palitan ang topic kapag nagtatanong ang mga kasamahan mo tungkol sa akin. Naririnig kong nagdadahilan si nanay sa mga kaibigan niya kung bakit hindi pa ako settled tulad ni Tyler. I'm not destroying Tyler's life. I'm withdrawing my support from someone who fundamentally doesn't respect me. Kung magko-collapse ang kumpanya niya nang wala ang pera ko, baka hindi ito kasing solid ng iniisip ng lahat. Hindi na sumulat pabalik si Amanda. The following week, nagsimulang kumalat ang balita. Inanunsyo ng Davis Real Estate Group na pinapahinto nila ang development sa 2 sa kanilang 3 active projects. Ang ikatlo, isang luxury condo building sa Stamford, ay opisyal na itinigil na nag-iiwan ng 23 pamilya na naglagay na ng deposit sa limbo. Kinuha ito ng local news. Prominent development firm faces financial crisis. Iwi-withdraw ng tatay ni Jennifer ang investment interest niya. Nagsimulang tumingin ang mga business partner ni Tyler sa exit strategies. Noong Miyerkules, nagpakita muli si Tyler sa apartment ko. Sa pagkakataong ito, mas malala ang hitsura niya. Hindi nag-ahit, gusot na suit, dark circles sa ilalim ng mga mata. Pwede ba tayong mag-usap? Please? Pinapasok ko siya. Naupo siya sa couch ko at ibinaon ang ulo niya sa mga kamay niya. Tapos na. Nagfa-file na ng bankruptcy ang kumpanya. Sabi ng mga lawyers, baka magawa naming mag-restructure sa ilalim ng Chapter 11. Pero, realistically, tapos na. I'm sorry to hear that. Are you? Tumingala siya. Because, from where I'm sitting, you orchestrated this. You set me up to fail. Binigyan kita ng 4.8 million with favorable terms and reasonable repayment schedules. Nabigo kang bumuo ng kumpanyang makakaligtas nang wala ang constant support ko. Hindi ako ang nag-set up sa'yo. Ikaw ang nag-mismanage ng negosyo mo. Hindi ko alam na pera mo yon. Would it have mattered? Tratuhin mo ba ako ng iba kung alam mo? Naupo ako sa tapat niya. Tyler, be honest.
Kung alam mong ako ang nagpopondo sa kumpanya mo, iuuninvite mo pa rin ba ako sa Thanksgiving? Hindi siya sumagot. That's what I thought. Umalis si Jennifer. Sabi niya ng mahina. Bumalik sa mga magulang niya, kailangan niya raw ng space para mag-isip. Hindi na rin sinasagot ng tatay niya ang mga tawag ko. I'm sorry you did this. You destroyed my marriage, my company, my reputation. I withdrew an investment. Everything else. That's the consequences of decisions you made. What decisions? The decision to build a company on debt you couldn't service. The decision to prioritize appearances over substance. The decision to value your in-laws' approval more than your sister's dignity. Sumandal ako. Tyler, sana pinopondohan ko pa rin ang kumpanya mo indefinitely. Gusto kong magtagumpay ka, pero gusto ko rin ng basic respect. At ginawa mong napakalinaw kung alin ang mas mahalaga sa'yo. So, this is about Thanksgiving. This is about 38 years of being treated like the family embarrassment. Tumayo siya. I hope you're proud of yourself. Hindi ako proud o nahihiya. Tapos na ako. Inihatid ko siya sa pinto. Tay, magre-rebuild ka. Matalino ka. Connected ka. Maparaan ka. Pero magre-rebuild ka nang hindi ako ginagamit bilang invisible safety net mo habang itinatrato mo ako ng publicly na para bang liability ako. We're done then. As family, we were never really family. I was just useful sometimes. Umalis siya nang walang ibang sinabi. Dumating ang Thanksgiving at lumipas. Ginugol ko ito kasama ang mga kaibigan ko sa Brooklyn. Sama-sama kaming nagluto, uminom ng sobra, nanood ng mga movies. Masaya. Tumawag si nanay noong Biyernes. Sinagot ko, I hope you're happy. Sabi niya, walang pagbati. I'm content. Bankrupt ang kumpanya ng kapatid mo. Naghihiwalay ang kasal niya. Hindi ka kinakausap ng tatay mo. Wasak na ang pamilya. Wasak na ang pamilya noon pa. Nanay, tinigilan ko lang ang pagpapanggap na hindi. All of this over a holiday dinner. All of this because you called to tell me I wasn't welcome because I might embarrass Tyler because my career, which has been funding his success, wasn't impressive enough for Jennifer's parents. Hindi namin alam na may pera ka. Would it have mattered? Katahimikan. Dapat sinabi mo sa amin. Sabi niya sa wakas. Kung okay ka financially, dapat sinabi mo. Bakit? Para maging proud kayo sa akin? Para finally makuha ko ang lugar ko sa mesa? Tumawa ako. Pero hindi ito mabait, nanay. Ginugol ko ang 15 taon sa pagbubuo ng wealth habang pinapaliwanag ni tatay sa mga kamag-anak na naghahanap pa rin ako ng sarili ko. Pinapanood kong sineselebrate si Tyler sa bawat family gathering habang nakakatanggap ako ng sympathetic looks. Naririnig kitang humihingi ng tawad para sa mga choices ko sa mga kaibigan mo. That's not fair. It's completely fair. At narito ang bagay. Hindi ko kailangan na malaman ninyo na successful ako. Ang kailangan ko lang ay tratuhin ako ng basic respect, regardless. Pero hindi ninyo yan kayang gawin. So, you destroyed Tyler's life. Tinigilan ko ang pag-enable nito. May pagkakaiba. Ibinaba niya ang telepono. Lumipat ako sa isang mas magandang apartment sa Manhattan. 2 bedrooms, actual closet space, doorman building. Hindi dahil kailangan kong patunayan ang anumang bagay, kundi dahil gusto ko. Nag-file ng Chapter 11 ang kumpanya ni Tyler. Nagawa niyang isalvage ang isang project at nag-restructure sa paligid nito. Dahan-dahan siyang nagre-rebuild. Bumalik si Jennifer pagkatapos ng 3 buwan. Nasa couples counseling sila. Jennifer, nagpadala siya sa akin ng email noong Pebrero. Subject: I get it now, Amanda. Nagpunta ako sa therapy. Ipinilit ni Jennifer. Sa una, galit ako sa'yo, sa sitwasyon, sa lahat. Pero pinasulat sa akin ng therapist ko ang bawat pagkakataon na hindi kita pinansin, hindi kita pinakinggan, o tinrato kita bilang less than. Napuno ko ang 7 pahina. Hindi ako sumusulat para humingi ng anumang bagay. Alam ko na wala tayo sa lugar kung saan may sense yun.
Sumusulat ako dahil kailangan mong malaman na naiintindihan ko na ngayon. Hindi lang intellectually, kundi talaga. Hindi ka obligado na pondohan ang kumpanya ko. Ginawa mo ito dahil mahal mo ako at binayaran ko yon sa pamamagitan ng pagiging embarrassed sa'yo. Sa pamamagitan ng pag-prioritize sa opinions ng strangers kaysa sa dignity mo. Hindi ko alam kung maayos pa natin ito, pero kailangan mong malaman na nakikita ko na sa wakas ang ginawa ko at humihingi ako ng tawad. Really, genuinely sorry, Tyler. Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkalipas ng 1 linggo, sumulat ako pabalik. Tyler, salamat sa apology. Naniniwala akong sincere ka. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng relationship natin sa hinaharap. Pero nagpapasalamat ako na naglaan ka ng panahon para maunawaan sa halip na maging sorry lang na nangyari ito. Sana maging maayos ang pagre-rebuild. Genuinely, Amanda. Hindi pa kami nag-uusap simula noon. Baka mag-usap kami eventually, baka hindi. Narito ang natutunan ko. Hindi mo mapipilit ang mga tao na makita ang value mo. Ang kaya mo lang gawin ay itigil ang pagsusubsidize sa kanilang blindness. 4 na taon akong naging invisible support system ng pamilya, literal na pinopondohan ang tagumpay ni Tyler habang tinatanggap ang kanilang narrative tungkol sa mga struggles ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi mahalaga, na hindi ko kailangan ang approval nila pero mahalaga ito. At noong pinili ni Tyler na burahin ako, nang tuluyan sa halip na i-risk ang pagtingin sa akin ng mga in-laws niya bilang less than, may nasira. Hindi dahil sa Thanksgiving specifically, dahil nag-crystallize ito ng 15 taon ng pagiging simultaneously exploited at dismissed. Hindi ko sinira ang kumpanya ni Tyler dahil sa revenge. Sinira ko ito dahil sa wakas ay naintindihan ko na mas welcome ang pera ko kaysa sa presence ko at tumanggi na akong tanggapin yon. Tinatatanong ng mga tao kung pinagsisisihan ko ito, kung sana hinandal ko ito ng iba. Minsan, kapag late na sa gabi, at iniisip ko kung gaano kagulo ang lahat, pero tapos naalala ko ang boses ni nanay sa telepono. You just make things uncomfortable. At naalala ko si Tyler sa apartment ko. Ang family embarrassment. At naalala ko ang email ni tatay. Be the bigger person. Ang pagiging bigger person ay nangangahulugang pagtanggap ng less, nangangahulugang patuloy na pagpopondo sa tagumpay ni Tyler habang itinatago ako na para bang isang nakahihiyang sikreto. Iba ang pinili ko. Pinili kong pahalagahan ang sarili ko gaya ng pagpapahalaga ko sa kanya. At kung nangangahulugan ito na magko-collapse ang kumpanya niya, kung nangangahulugan ito ng mga holidays na mag-isa, kung nangangahulugan ito ng pagkawala ng isang pamilya na hindi naman talaga ako nakita, yon ang presyo ng self-respect. Babayaran ko ito muli. 1 taon na. Ngayon, pinalago ko ang investment portfolio ko sa 31 million. Nag-hire ako ng 2 analyst at nag-expand kami sa commercial development. Ironically, sa parehong espasyo kung saan nagtrabaho si Tyler. Nagpapadala si nanay ng occasional texts, surface level updates, panahon, holidays, walang substantive. Hindi pa kami nag-uusap ni tatay simula noong email exchange. Si Tyler at ako ay cordial kapag hindi sinasadyang nag-cruise ang mga landas namin sa extended family events. Polite, distant, parang acquaintances sa halip ng mga kapatid. Buntis si Jennifer. Nabanggit ito ni nanay sa isang text. Sabi niya, umaasa sila na pupunta ako sa baby shower. Hindi pa ako nagdedesisyon, pero alam ko ito. Hindi ako ang family disappointment. Hindi ako ang embarrassment na kailangang itago sa mga successful people. Hindi ako ang struggling artist na halos hindi makaraos. Ako ay isang babae na bumuo ng isang 8-figure investment portfolio habang ipinapalagay ng lahat sa paligid niya na nabibigo siya. Sino ang nagpondo sa mga pangarap ng kapatid niya habang nahihiya siyang ipakilala siya? Sino ang sa wakas ay nagsabing enough na at lumayo? Baka sabihin ng ilang tao na cold, vindictive, unforgiving yon. Tinatawag ko itong pag-alam sa worth ko
at pagtangging tumanggap ng anumang less. Nag-collapse ang kumpanya ni Tyler dahil binuo ito sa isang foundation ng hiniram na pera at hiniram na oras. Ang support ko ang tanging nagpapanatili dito. Nang alisin ko ang support na yon, naging visible ang katotohanan. Hindi siya kailanman nakabuo ng isang bagay na sapat na malakas para tumayo sa sarili nito. At ang family relationship namin, parehong kwento. Binuo ito sa akin na tumatanggap ng less. Sa akin na nagiging useful ng hindi pinahahalagahan. Sa akin na pinopondohan ang tagumpay ni Tyler habang tinatanggap ang hiya niya. Nang tinigilan ko ang pagtanggap sa arrangement na yon, nag-collapse ang relationship dahil hindi ito kailanman sapat na malakas para isama ako bilang isang equal. Kaya, oo, nag-withdraw ako ng 4.8 million mula sa kumpanya ng kapatid ko dahil i-uninvite niya ako sa Thanksgiving. Pero really, nag-withdraw ako dahil sa wakas ay naintindihan ko. Mas gusto ko pang mag-isa at rerespetuhin kaysa isama at invisible. At honestly, mas mahimbing na ako kung matulog ngayon. Kung may business ka, huwag mong hayaang maging invisible ang effort mo. Mag-invest sa digital marketing para makilala ka at mapalago ang negosyo mo. Bisitahin ang website ng local digital marketing company para malaman ang mga options.